Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang spoiler para sa chapter 1109 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga malalaman natin? Pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at itang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano, simulan na natin. Let's go! Medyo madami-dami tayong malalaman sa spoiler na nakita natin at nakaka-excite to dahil sa nakaraang chapter ay nagbitaw si Vegapunk ng mga salita na dapat nating abangan. At ito na ngayon, ano-ano kaya ang mga ire-reveal? Wala pang nailabas na title para sa chapter. Pero ito na nga ang spoiler. Magsisimula nga daw ang chapter dito sa na-record na video nitong si Vegapunk. At yung nasa video ay mensahe nga niya para sa buong mundo. Sinabi din dito ni Vegapunk na meron daw ilang minuto yung mga nanonood para nga ma-prepare daw nila yung mga kani-kanilang mga Denden Mushi para mapanood yung mensahe. At ito na nga, mare-reveal na yung mga dapat ma-reveal. Nakaka-excite to kasi ang tagal nating inantay yung kaalaman na dapat makalat sa buong mundo. Saka para sa atin din na mabigyan ng linaw yung mga katanungan. Malamang dito yung mga mare-reveal ay patungkol sa Ancient Kingdom, kay Joy Boy, sa Void Century at iba pang sikreto. Saka syempre yung kasamaan ng world government. Nang masabi nga yun ni Vegapunk ay ang lahat nga ng mga tao na nanonood sa broadcast ni Vegapunk ay nagsimula na mag-prepare sa kanilang mga bahay o lugar para nga daw makita yung mensahe ni Vegapunk. Makikita nga din daw natin dito sila Bibi, si Big News Morgans at si Wapol. Di lang yan, syempre nakarating din sa Marijoa yan at nakita nga daw ng mga Gorosei. Nagulat at nagtaka nga ang mga ito kung sang lugar nga daw galing yung mensahe na nakikita nila sa live broadcast. Naku po, ito na. Talagang planado ni Vegapunk yung mangyayari. At yung video record niya ay naka-live broadcast pa sa buong mundo na talagang mapapanood ng mga tao at syempre ng mga nasa Marijoa. Malamang talagang galit na galit dito si Im sa mga pwedeng maisiwalat ni Vegapunk na posibleng sumira sa reputasyon nila. Balik tayo sa Egghead. Nagumpisa na nga ang matinding bakbakan sa pagitan ni Luffy laban kay Kizaru at Saturn. Ayon sa spoiler ay itong si Kizaru daw tinadtad ng mga atake si Luffy. Pero madali lang daw inilaga ni Luffy yung mga atake ng Admiral. At itong si Luffy nga daw ay napaisip at nagtaka na bakit hindi nga daw naaapektuhan si Saturn sa mga atake na ginagawa niya. Ilang saglit lang umatake na ulit si Luffy at ang ginawa nito na mahawakan niya ulit itong si Kizaru at Saturn ay inipit nga niya ito na parang pancake at binato niya ng malayo yung dalawa. Sabi pa sa spoiler na yung ginawang atake ni Luffy ay tinatawag na Dawn Symbols. Pagkatapos ng atake na nangyari, wala pa din daw tinamong galo si Saturn. Parang konti lang yung nadama nito. Kumbaga, hindi tinablan at handa na nga ulit lumaban kay Luffy. Sa huling page nga ng chapter ay sa hindi malamang dahilan ay itong si Saturn bigla na lang daw pinalitaw doon yung apat pa na mga Gorosei na nasa Marijoa. End of the chapter. Okay, isang magandang chapter na naman. Wala tayong balita sa ibang mga bida natin pero okay lang yun. At least may update tayo sa mensahe ni Vegapunk at si Luffy naman nakikipaglaban pa din at kayang-kaya na napigilan itong si Kizaru at Saturn. Pero mukhang mababago na naman ang pangyayari dahil pinapunta nga ni Saturn itong apat pa na mga Gorosei. Naku po, abangan natin ang full chapter mga katambay. Malapit na yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out.